Posibleng trap o patibong daw ang hinihinging certification ng Senado sa Kamara na interesado ang kasalukuyang 20th Congress na ituloy ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon po yan kay Akbayan Party List Representative Shell Jokno na inaasahang sasali sa House Prosecution Panel. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Naniniwala si Akbayan Representative Shell Jokno na dapat mag-ingat sa pagtugon sa hinihingi ng Senate Impeachment Court na sertipikasyon sa Kamara na interesado pa rin itong isulong ang impeachment proceedings ngayong 20th Congress. Sabi ni Jokno na inaasahang magiging bahagi ng prosecution team, baka raw ito isang trap o patibong. Yun ang sa bagay na kailangan pag-aralan ng mabuti kasi baka naman maaaring maging trap nga yan. Kaginawa ng House yan ay sasabihin naman nila, nag-violate na kayo ng 1-year ban. If the 20th Congress will designate prosecutors to the panel, I think that is already a very clear indication that they want to proceed with the case. Nanindigan si Jokno na dapat magkaroon ng impeachment trial. Yan din ang sabi ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin. I haven't heard of dismissal and the Constitution does not speak of dismissal. Kumbaga bawal ang motion to dismiss, sir? Yes, because the Constitution speaks of hearing and trial, di ba? And the reception of evidence. Tingin naman ni Senador Sherwin Gatchalian, i-invoke ng defense team ang pagpapadismiss ng impeachment case ng bise. Oras na mangyari ito, posible raw pagbotohan niya ng mga senator judge. Makikita naman natin doon sa reply ni VP Sara na in-invoke nila yung constitutionality ng articles of impeachment. So yung reply na yon, I am very sure i-invoke ulit yun ng mga defense lawyers. At possible yan na magkaroon ng botohan. Possible yan. Kasi i-invoke nila yan eh. So kung merong tumutol or merong sumang-ayon among the senator judges, possible yan. Pero nanindigan si Gatchalian na dapat maipresenta muna ang mga ebidensya sa impeachment trial bago magbotohan ang mga senator judge sa anumang motion. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.